Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa Reading and Literacy Quarter 2, Week 3, Day 3. At tatalakayin natin ng kwento ng pamilya matatag. Tatalakayin din natin ng tungkol sa pang-uri at babalikan natin ang ating mga tinalakay tungkol sa bahagi ng aklat. Ngayon, nais kong itanong sa inyo pang ilan kayo sa magkakapatid. Okay, so ang iba sa inyo, solong anak, iba pang ang panganay, pangalawa, una, o merong bunso sa inyo, o merong pang pang-apat o pang-lima. So, sino-sino sa inyo, sino-sino ang mga kasama ninyo sa bahay? Sige nga, kahit di tayo nagkakarinigan, sabihin nyo pa rin. Okay, mahusay. So, kayo ba ay nagtutulungan sa inyong tahanan? Oh, very good kung nagtutulungan kayo sa inyong tahanan, pero kung hindi, dapat umpisahan nyo na. So, ano-ano yung mga tungkulin na ginagawa nyo sa bahay? O dapat yung iba sa inyo kaya nang magwalis, 'di ba? So, tumulong sa paghahain ng pinagkainan, ng paghahain, yan, at pagliligpit ng pinagkainan. Sa ating aralin sa araw na ito ay tatalaan natin ang mga tungkulin na ginagampanan ng bawat miyembro ng pamilya. Ang pagbubuo ng pagpapahalaga ng isang tao at ang kanyang ugali ay nakabatay sa kanyang pakikitungo sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Ang babasahin nating tula ay tungkol sa isang pamilya. Alamin natin kung paano sila namumuhay at kung ano ang kanilang mga gawain at damdamin sa kanilang tahanan. Kasabay ng pakikinig sa ating tula, siguraduhin ninyo na kayo ay nagbabantay sa ugnayan ng bawat miyembro sa isa't isa. Dito ninyo malalaman ang mga salita na maglalarawan sa kanilang mga katangian. Kapag tayo ay tumingin sa ating paligid, kahit sa labas lamang ng ating tahanan, marami tayong nakikita ng mga paskil. Halimbawa ay eto, numero ng mga bahay. Nakakita na ba kayo niyan? Mga tindahan, ayan, ng mga pangangailangan sa araw-araw. Paskil sa garahe o bakod. Kagaya nito, ang madalas na paskil sa garahe o bakod ay post no bill. Pag nakalagay post no bill, bawal kayo magdikit o magpaskil ng mga tarpaulin o kahit na anong poster. Next, may nakalagay na ganito, no parking o bawal pumarada. Kasi nga, pag may mga ganyang garahe, may lalabas sa sasakyan. So, hindi sila makakalabas kung may haharang sa gate nila. Paano kung emergency? Yan. Kaya dapat sumunod tayo sa mga babala. O yan, ito pang isang paskil sa garahe. Mag-ingat sa aso, huwag dumikit sa gate o ipasok ang anumang bahagi ng iyong kamay o braso. So dito may nakalagay na sila na babala. Malamang meron silang aso na medyo matapang na madikit ka lang ay talagang masasakmal ka. So dapat dito huwag kayong lalapit o ilalagay nyo yung kamay nyo. Kasi kapag kayo ay nakagat, wala silang pananagutan sa inyo kasi nasa loob yung aso ay nasa loob ng gate, tapos mayroon namang nakalagay na warning, no, na huwag kayong lalapit doon kasi dapat yung mag-ingat kasi merong aso. Dito naman sa kabila nakalagay warning CCTV. O ibig sabihin, huwag ka nang magtangka na pumasok o gumawa ng masama sa loob ng bahay na yan kasi merong nakamatsyag sa iyo o nakatingin na CCTV. Tandaan ninyo na mahalagang tumingin tayo sa mga paskil upang mabasa natin ang mga mensahe na gustong iparating. Okay? Ang pag-unawa sa mga paskil na pangkapaligiran ng ating mga kasama sa komunidad ay magdudulot ng kaayusan sa ating samahan sa isa't isa. Ngayong araw ay magbabasa ako ng isang tula na magpapakilala sa ating muli ng tunog at itsura ng letra na kailangan ninyong matutunan. Sa pakikinig, tandaan ninyo na kailangan ninyong umupo ng maayos at ituon ang inyong mga mata sa teksto na binabasa ng guro. Ang pagbasa natin ay simula sa kaliwa papunta sa kanan at mula sa itaas pababa. Tandaan ninyo,
Ayan, ito na yung mga nakaraan. Pag sinabi nating alamat, ito ay nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga bagay sa pamamagitan ng kwento, kagaya ng alamat ng pinya, ayan, o at iba pang alamat, o alamat ng langaw. Ngayon naman, babasahin ko na sa inyo ang kwentong Ang Pamilya Matatag. Handa na ba kayo? Si Rex ang bunso sa pamilya matatag. Kanilang bahay ay matatagpuan sa Kalye, Bagbag. Maliit lamang ang kanilang pamilya, bagamat minsan ay may tampuhan, sila ay masaya. Ang miyembro ng kanilang pamilya sa mga gawain ay nagkakaisa. Walang umiiwas na mautusan. No? Very good sila, no? Walang umiiwas na mautusan. Ibig sabihin, walang gumagawa ng dahilan para hindi siya mautusan. Para sa ikabubuti ng lahat, sila'y nagbibigayan. Si Aling Rosa ang nagluluto sa tuwina, si Mang Velus naman ay namamasada. Jeep nila ay maliit man at masikip, walang pagod ang takbo, sa mga pasero ay sumasagip. Ang mga anak ng pamilya matatag sa gabi ay nagtutulong sa pagganyak ng hapag. Sinisigurado na magulang ay mapahinga mula sa maghapong abalang-abala. Sa gabi, sa oras ng hapunan, tawanan at kwentuhan ay nagsasalitan. Lahat ng miyembro ay gustong magbahagi. Mapasaya ang bawat isa sa kanilang itinatangi. Pamilya matatag ay namumuhay ng simple, kumakain, nagdadasal at nangangarap sa kisame. Sa isa't isa, sila'y nakaalalay, mahirap man o madali ang mga pangyayari sa kanilang buhay. Ngayon, naunawaan niyo ba ang ating kwento? Kung medyo hindi niyo masyadong naintindihan, maaari niyong balikan ang video. Okay? So, ngayon balikan natin ang inyong mga naitala. Gawin pala natin to, no? Mga salitang pang-uri. Ano nga ba pag sinabing pang-uri? So, pag sinabi nating pang-uri, yan. Ito ay tumutukoy sa bilang. Halimbawa, marami, maunti, isa, dalawa. Dalawang ibon. So, dalawa ang pang-uri doon. 10 milyong tao o 10 milyon. Ito'y tumutukoy din sa kulay. Halimbawa, berdeng dahon, lunti ang paligid. So, yung berde at luntian ay tumutukoy sa kulay. Hugis. Halimbawa, bilog ang bentilador o bilog. Tatsulok ang bubong. Tatsulok. Katangian. Pag sinabi natin katangian, siya ba'y mabait, magalang, matulungin? Yan. Pag sinabi naman nating laki, ito ay malapad, makipot, matangkad, maliit. So, may mga salita akong kinuha dun sa tula. Sasabihin kung ano ang salitang naglalarawan sa mga ito. O, bahay. Paano ilalarawan ang bahay sa tula? O, pwedeng maliit. Pamilya. Paano nyo ilalarawan ang pamilya sa larawan? O, sila ay masipag. Okay? So, meron pang iba. Kung may naisip pa kayo, maaari nyo sabihin yon. Jeep. Ilarawan ng jeep. O, ang jeep ay masikip. O, nakalagay dun sa tula, masikip na jeep. Siguro, laging puno yung jeep ni tatay. So, mag-isip kayo ng personal na karanasan na mayroong kaugnayan sa mga bagay na ito na makikita sa tahanan ng pamilya matatag. Gumamit kayo ng pang-uri sa inyong paglalahad. O, halimbawa, ang aking lolo ay mayroong lumang jeep. So, anong dito yung pang-uri? Luma. So, ang tula natin ay maaaring makita sa isang libro, katulad noong nakita ninyo noong mga nakaraang linggo. Ang alamat ay nakapasok na. Koleksyon ng mga alamat. Ang tula natin ngayon ay isang piraso lamang ng tula. Ano-ano ba yung mga bahagi ng aklat? So, meron tayong pabalat, talaan ng nilalaman, karapatang ari, katawan ng aklat, glossary. Ang mga miyembro ng
pamilya ay dapat nagtutulungan. Mahalaga ang pagtanda sa mga bahagi ng aklat, syempre ang pabalat. Ito yung nagbibigay proteksyon, no, sa aklat. Talaan ng nilalaman. Dito natin makikita yung pahina, no, kung ng mga topic na gusto nating malaman. Katawan ng aklat. Ito yung pinakamalaking bahagi, no, ng isang aklat. Nasa gitna ito at ito ang pinoproteksyonan ng pabalat. At ang karapatang ari, ito yung nagsasabi kung kailan na ilimbag o nailabas ang isang aklat. No, ito yung taon, bawa 2024, 2025 ba? Pwedeng mas matagal, 1996. Okay? Yan. Titingnan ninyo ang mga salita sa tula na aking minasa. Magtala kayo ng mga salita na nagsisimula sa mga titik na nakatala sa kanang bahagi o sa ibaba. Okay, so dito mag-iisip kayo ng mga salita na nagsisimula dito sa mga letrang ito. Halimbawa, tasa, sabon, baso, mata. Ito, niyog, oso, papa. So, ito yung mga letter na pag-iisipan nyo. Ano yung mga iba pang salita na nagsisimula sa ganitong letra. So, sana